Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 491 hanggang Kabanata 500. Kabanata 491. Ang evolver na namatch kay Hansen ay tuluyang natulala matapos siyang makapasok sa larangan ng digmaan. Nakikita kung gaano kasiksik ang mga upuan. Wala ni isang ideya si Wang Zun kung ano ang nangyari. Kahit na siya ay isang Sacred Blood Evolver at medyo kilala dahil doon, hindi pa siya nakaranas ng ganitong pagtrato. Ang limitasyon ng mga tagapanood ay ilang milyon na nakakagulat na napuno ng sabay-sabay. Ano ba ang nangyari? May nakakita ba sa aking porn collection at nag-report sa akin? Imposible, kahit na ganoon, hindi magkakaroon ng napakaraming taong walang magawa. Habang nagtataka si Wang Zun, puminto ang countdown. Matapos makapasok sa larangan ng digmaan, nakita ni Wang Zun ang kanyang kalaban at naisip, sikat ba ang aking kalaban? Kaya ba maraming nanonood? Iniisip iyon, mabilis na sinuri ni Wang Zun ang record ng kanyang kalaban, na higit lamang sa 20 laban, 100% panalo. Sikat siya. Ito ang aking pagkakataon. Kung matatalo ko siya, hindi ba ako magiging sikat din? Napakasaya ni Wang Zun. Walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang kanyang dalawang malalapad na espada at sinugod ang kanyang kalaban ng buong lakas. Ang mga malalapad na espada ay hugis gasuklay, at ang kanyang mga kasanayan sa malapad na espada ay may malakas na puwersa ng pag-ikot. Lumabas na ito ay ang sikat na Moonblade, isang kasanayan sa malapad na espada ng evolver na napakahirap sanayin. Kinakailangan ng Moonblade na ang taong nagsasanay ng mga kasanayan ay magkaroon ng isang espesyal na talento na tinatawag na ambidexterity, na medyo kakaiba ang tunog. Ang isang ordinaryong tao ay kaliwete o kanan. Kahit na may pagsasanay, natural na mas gugustuhin ng isang tao ang isang kamay kaysa sa isa. Napakakaunting tao ang walang kagustuhan bilang sanggol, marahil 1/10,000. Sa makatuwid, napakataas ng pangunahing kinakailangan upang sanayin ang Moonblade, at ilang tao lamang ang makakapagsanay nito. Gayunpaman, napakasakit ng Moonblade. Ang isang taong gumagamit ng 2 talon ay magiging kasing lakas ng 2 taong gumagamit ng mga talon ng sabay. Maaaring makipaglaban ang isang tao sa 2 tao ng sabay. Sa mga laban ng isa sa isa, ang taong nagsasanay ng Moonblade ay magkakaroon ng ganap na kalamangan. Gamit ang parehong fitness at martial arts skills, halos walang makakatalo sa isang taong nagsanay ng Moonblade. Kahit na ang kalaban ay gumagamit din ng 2 talon, mas maganda pa rin ang Moonblade. Ang mga taong pumunta upang makita si Dollar ay hindi inaasahan na mamatch ng random si Dollar sa isang taong nagsanay ng Moonblade. Gayunpaman, mabilis nilang naunawaan. Si Dollar mismo ay isang Sacred Blood Aristocrat, kaya imposible para sa kanya na mamatch sa isang taong mahina. Kahit na malakas si Dollar, lahat ng kanyang kalaban ay mga aristocrat sa mga evolver na may magagaling na kasanayan. Sa tingin mo ba mananalo si Dollar? Hindi na kailangang hulaan. Mananalo si Dollar. Sa tingin ko hindi. Hindi madaling harapin ang Moonblade. Bilang karagdagan, 2 hanggang 3 taon pa lang ang nakalipas nang makapasok si Dollar sa Second God Sanctuary. Hindi ako naniniwala na mataas ang kanyang Geno point count. Maraming talakayan sa mga tagapanood habang sinalakay na ni Wang Zun si Hansen gamit ang Moonblade. Gayunpaman, ang reaksyon ng kanyang kalaban ay nagpatigil kay Wang Zun. Hindi pa siya nakakaharap ng isang taong sumusubok na atakihin siya muna habang gumagamit siya ng Moonblade. Bilang karagdagan, ang kanyang kalaban ay hindi gumagamit ng anumang sandata, umaatake sa kanya gamit ang kanyang mga kamay. Tanjina, huwag mo akong maliitin. Tuturuan ka ng iyong kapatid kung gaano kaganda ang Moonblade. Idinagdag ni Wang Zun ang lakas sa mga malalapad na espada, sinusubukang patayin ang kanyang kalaban sa isang pag-atake, na magpapasikat talaga sa kanya. Gayunpaman, bago mahulog ang kanyang malapad na espada sa katawan ni Hansen, gumilid si Hansen kahit na ang mga kamay ni Hansen ay nakaharap sa harap. Ang posisyon ni Hansen ay napakakaiba na hindi alam ni Wang Zun kung paano siya mag-react sa ngayon. Kakaiba ang taong ito. Mag-iingat ako. Naisip ni Wang Zun, pagkatapos ay binawi ang kanyang sandata at umatras, sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari. Pero wala na siyang pangalawang pagkakataon. Ang mga kamao ni Hansen ay patuloy na lumilipad sa kanya sa isang paraan na katulad ng Sprocket Sword. Ang mga pag-atake ay napakahigpit na nakaayos na kailangan munang protektahan ni Wang Zun ang kanyang sarili, nang walang anumang pagkakataon o oras upang lumaban. Boom!
Nabigo si Wang Zan na makagawa ng kahit isang pag-atake hanggang sa huli nang matapos siya ni Hansen. Nararamdaman ang pagsisisi at galit, ipinakita ni Wang Zan ang kanyang sarili dahil hindi siya nagpumilit sa kanyang unang pag-atake. Kung hindi, hindi siya magtatapos ng ganoon. Haha, si Dollar nga, napakagaling ng mga kasanayan. Eksakto ang hitsura niyon sa video. Random match ito, kaya walang paraan para magdaya. Ang lakas ng aking hari. Napakaganda ng laban. Si Dollar lang ang makakagawa niyan. Ang hari ay hari pa rin. Sino ang maglakas loob na sabihin na siya ay bumagsak? Kuwait, hindi pinansin ni Dollar ang mga tagapanood at pinili na mamatch ng random muli. Habang gumagalaw siya, lahat ng tagapanood ay pinili na mamatch ng random din, nais na maging kanyang kalaban. Nang simulan muli ni Hansen ang laban, ang mga hindi na match sa kanya ay naging mga tagapanood. Sa isang iglap na puno ang silid. Sa pagkakataong ito, si Fang Mingquan na nakatanggap ng mensahe ay pumasok din sa silid, nag-broadcast ng laban habang pinapanood niya. Ito ay isang ordinaryong laban lamang sa opisyal na platform, sa halip na isang match. Ang dalawang manlalaro ay random na na-match pa nga. Gayunpaman, ang bilang ng mga manunood ay patuloy na tumataas ng napakabilis. Ang mga online na manunood ay umabot sa 10 milyon sa loob lamang ng ilang segundo at patuloy pa ring tumataas. Mukhang hindi magtatagal bago umabot sa 100 milyon ang bilang. Sa wakas nakita ko si Dollar. Hindi ka rin nakapasok sa silid. Oo, masyadong maraming tao ang nagsisikap. Haha, noong nasa First God Sanctuary tayo, si Dollar ang ating pananampalataya. Ngayon ay lahat tayo ay mga evolver, ang D-God ay hindi pa rin matatalo. Talagang masaya akong panoorin siyang talunin ang iba. Kill Dollar? Ang ironic na pangalan. Si Dollar ang tanging taong makakapatay sa kanyang sarili. Tingnan mo ang kalaban ni Dollar. Well, ang bimbo. Sigurado akong nagpa-opera siya. Oh my, ang laki. Tangina, ang mga globes na iyon. Sa tapat ni Hansen, lumabas ang isang matangkad na babae. Bukod sa kanyang mahahabang binti, ang kanyang malalaking dibdib ay halos hindi na makontain. Sa unang tingin, ang sinumang tao ay maaakit na tingnan ang kanyang mga dibdib. Matagal bago mapansin ng mga tao na maganda rin ang kanyang iba pang mga katangian. Tumingin si Hansen sa kanyang kalaban at agad ding naakit sa kanyang magagandang dibdib. Bilang isang lalaking may bakal na kalooban, sumulyap lamang siya bago niya tiningnan ang kanyang profile. Ang pangalan ng kanyang ID ay, Wish I Did Not Understand. Kabanata 472. Katulad ni Wang Zan, nagulat din si Wish I Did Not Understand. Wala siyang ideya tungkol sa balita tungkol kay Dollar, kaya hindi siya handa para sa napakaraming tagapanood. Gayunpaman, wala sa mga napiling mamatch kay Hansen ang mahina. Matapos ang bahagyang pagkagulat, naging kalmado si Wish I Did Not Understand at nagposisyon upang ipagtanggol ang kanyang sarili, naghihintay ng mga pag-atake mula sa kanyang kalaban. Mukhang hindi siya kinakabahan. Ang mga tagapanood ng laban at ang mga manunood ng palabas ni Fang Mingquan ay nagulat lahat sa pagganap ng magandang babaeng may malalaking dibdib. Sa harap ng ganitong sitwasyon, hindi madaling manatiling kalmado at maging ang kanyang sarili. Nakakulong na parang kahon, ito ay Iron Wall Boxing ng Tai Shouwang, nakilala ni Fang Mingquan ang mga kasanayan ng babae at nagpaliwanag ng may excitement. Naniniwala akong pamilyar tayong lahat kay Tai Shouwang, na isang senador at demigod. Ang Iron Wall Boxing ay kilala bilang ang pinakamahusay na mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili sa buong mundo. Magkakaroon tayo ng magandang palabas ngayon. Kapag ang pinakamahusay na mga kasanayan sa pag-atake ay nakaharap sa pinakamahusay na mga kasanayan sa pagtatanggol, ano ang mangyayari? Maghintay tayo at panoorin ang laban sa pagitan ng espada at kalasag. Wow! Lumabas na ang kagandahan ay isa sa mga teshes. Tingnan mo ang kanyang mga bobs. Susuko ako sa sandaling makita ko ang mga ito. Maganda rin ang Iron Wall Boxing. Luluhukan ako bago ako sumuko. Natatakot ako na nasa problema si Dollar sa pagkakataong ito. Napakaganda nga talaga ng Iron Wall Boxing. Nakita ko na ito dati. Ang isang evolver na napapalibutan ng 6 na tao ay madaling nakalabas gamit ang kasanayang ito. Napakaganda. Magiging magandang palabas ito. Nakikita ang mga kasanayan sa pagtatanggol ng kagandahan, nagliwanag ang mga mata ni Hansen. Matapos makipaglaban sa 36 na kalaban, hindi pa siya nakakaharap ng isang taong magaling sa pagtatanggol, na lubos na nakakaintriga sa kanya. Walang pag-aalinlangan, sumuntok si Hansen sa kanya. Walang perpektong pagtatanggol sa mundo. Gayun din, ang pag-atake ni Hansen ay hindi maaaring walang kapintasan.
Kung ang dalawang tao na may pantay na lakas ay naglalaban, ang isa ay kailangang talunin ang isa kapag may pagkakamali. Kung hindi gumagalaw, walang pagkakamali, kaya't ang sinumang unang sumuntok ay mas madaling makagawa ng mga pagkakamali at sa gayon ay matalo sa laban. Ang iron wall boxing ay higit pa sa pagtatanggol. Ito ay tungkol din sa paglaban. Malalim na naunawaan ang kagandahan ng loika, kaya nang makita niya na biglang gumawa ng unang hakbang si Hansen, nakaramdam siya ng kaunting paghamak sa kanyang kalaban. Kahit na ganoon, medyo maingat pa rin ang babaeng may malalaking dibdib. Dahil ang pinakamalaking pagkakamali sa pagtatanggol ay ang kapabayaan, hindi siya gagawa ng mga ganoong hanggal na pagkakamali. Ginamit ng kagandahan ng mga kasanayan sa iron wall boxing upang harangan ang pag-atake ni Hansen. Nang magdikit ang dalawang kamao, parehong nakaramdam sila ng isang pagkabigla. Wala ni isang kalamangan ang nakuha ni Hansen, at ang lakas ng kagandahan ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Hindi naman plano ni Hansen na talunin siya gamit ang lakas. Ang kanyang layunin ay sanayin ang mga teknik na nakasulat sa Dangshan Sutra. Ang pag-overpower sa kanyang kalaban ay walang magagawa sa kanya, hindi nabanggitin ang katotohanan na ang kanyang lakas ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya. Pagkatapos ng isang pag-atake, ang mga kamao ni Hansen ay walang tigil na itinapon sa kagandahan. Ginagamit niya ang kanyang mga kamao upang harangan ito, upang malaman na ang suntok ay isang peking suntok. Kung ilalagay ng isang tao ang lahat ng kanyang lakas sa isang suntok, pagkatapos ay mahihirapan siyang bawiin ang suntok sa gitna o baguhin ang direksyon. Gayunpaman, kung ang isang tao ay nag-iimbak ng ilang lakas sa simula upang makontrol ang kanyang braso at kamao, maaari niya madaling baguhin ang direksyon ng kanyang pag-atake. Ito ang aplikasyon ng black and white boxing sa isang aktwal na laban. Gamit ang pagtatanggol, naisip ng kagandahan na naharang niya ang kamao ni Hansen, ngunit biglang nalaman na ito ay isang peking galaw. Nang magdikit ang kanilang mga kamao, ang kamao ni Hansen ay nagbago na ng direksyon, na tinamaan siya sa ibang lugar. Kung ibang tao iyon, hindi magagawang magtanggol ang tao sa ilalim ng ganoong mabilis na pagbabago. Gayunpaman, lumabas ang kagandahan at biglang iniikot ang kanyang baywang upang ilagay ang kanyang braso sa harap ng kamao ni Hansen. Lumabas na ang pangalawang pag-atake ni Hansen ay isang peking galaw pa rin. Nang hindi man lang nahawakan ang braso ng babae, ang braso ni Hansen ay umikot na parang ahas, na tinamaan ang kanyang tiyan. Karapat-dapat na tawaging pinakamahusay na mga kasanayan para sa pagtatanggol ang iron wall boxing. Siniko ng kagandahan si Hansen ng malakas sa kamao. Gayunpaman, ang suntok ni Hansen ay isang peking galaw pa rin, pagkatapos nito ay mabilis niyang binago muli ang direksyon. Nakasisilaw panoorin ang patuloy na nagbabagong sitwasyon. Tanjina, napakagaling ni Dollar sa paggawa ng mga peking galaw. Hindi ko kailanman maisip na hindi siya naglalagay ng anumang lakas dito. Akala ko ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa tatlong suntok. Kung ako siya, matagal na akong namatay. Napakagandang pag-atake at napakagandang pagtatanggol. Nasa problema si Dollar. Napakaganda, iron wall boxing ng Taisho. Ang pagtatanggol ay talagang walang kapintasan. Napakaganda panoorin. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi kasing simple ng nakikita ng mga tao. Lubos na naiinis ang kagandahan sa puntong ito, nararamdaman na minamaliit siya ng kanyang kalaban. Malinaw na alam ng kanyang kalaban na magaling siya sa pagtatanggol, kaya't gumamit siya ng ilang mga peking galaw ng sunod-sunod upang paglaruan siya, naniniwalang alam lamang niya kung paano ipagtanggol ang kanyang sarili nang hindi lumalaban. Kung kanina, hindi pinansin ng kagandahan ang kanyang mga pag-atake at sinuntok siya, marahil ay namatay na siya ngayon. Gayunpaman, nagsagawa si Hansen ng mga peking galaw ng sunod-sunod, na talagang niloko siya, na nagparamdam sa kanya ng matinding galit. Ang iron wall boxing ng aking pamilya ay higit pa sa pagtatanggol lamang. Nagalit ang kagandahan, nakatitig ng mabuti sa kamao ni Hansen, handa na siyang tapusin siya sa isang suntok kapag gumawa siya ng isa pang peking galaw. Gayunpaman, ang nangyari sa susunod ay napakasakit na halos maiyak siya. Nagsagawa si Hansen ng 18 magkakasunod na peking galaw, habang ang kagandahan ay hindi kailanman sigurado kung ito ay isang peking galaw, kaya't hindi siya kailanman lumaban. Gaya nito, niloko ni Hansen ang kagandahan ng 18 beses bago siya sa wakas nagpasya na gumawa ng kilos. Nang suntukin siya ulit ni Hansen, lumaban siya ng walang pag-aalinlangan. Boom! Biglang napuno ng kawalan ng pag-asa, galit, at higit sa lahat, pagkabigo ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, na halos tumulo. Nagpigil siya ng 18 beses at niloko ng 18 beses. Nang sa wakas ay nagpasya siyang lumaban, lumabas na ang pag-atake ng kanyang kalaban ay isang tunay na pag-atake.
Ang kanyang pag-atake ng buong lakas ay natural na mas mabilis at mas mabangis kaysa sa kanyang reaksyon. Bago pa man makalabas ang kanyang braso, natama na siya ni Hansen. Kahit na ang mga tagapanood ay hindi maiwasang sisihin si Hansen sa pagiging napakasama. Paano mo maaapi ang isang kagandahan na may mga dibdib na tulad nito? Gayunpaman, hindi naisip lahat iyon ni Hansen. Ang gusto lang niyang gawin ay basagin ang pagtatanggol ng Iron Wall Boxing. Napakasakdal ng pagtatanggol na imposibleng harapin ng diretso. Kailangan niyang lokohin ang kanyang kalaban upang lumaban gamit ang mga kasanayan ng black and white boxing upang masira ang kanyang pagtatanggol. Kung siya ay sapat na matigas, palaging nananatili sa panig ng pagtatanggol, kung gayon ay magkakamali si Hansen sa huli bilang ang aktibong partido. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa ng mga galaw ay mas mapanganib kaysa sa hindi paggawa ng galaw. Kapag gumagalaw sa isang matagal na laban, palaging mapanganib na magkamali. Kung pinanatili niya ang kanyang orihinal na diskarte, magkakaroon siya ng mas malaking pagkakataon na manalo. Sa sandaling magkamali siya, halos imposible para sa kanya na mapanatili ang perpektong pagtatanggol. Di nagtagal, natapos si Hansen sa kagandahan. Sa isang silid, lumabas ang isang magandang babae mula sa isang holographic device, ang kanyang mga mata ay namumula sa luha. Sa huli, hindi na niya napigilan, at tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang maputing pisngi. Kabanata 473. Nanalo si Hansen sa lahat ng laban na sinalihan niya ng 12 beses. Dahil maraming tagahanga ang gustong makipaglaban sa kanya, ang kalahati ng mga kalaban niya ay mga tagahanga niya, kabilang ang isang babaeng humingi ng pirma niya, namumula. Virtual platform ito. Walang paraan na magagawa ko iyon. Napilitang mag-logout si Hansen sa opisyal na platform. Kung magpapatuloy siya sa ganito, hindi ito makakatulong sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa muling paglitaw ni Dollar. Maraming tao ang nagtatalo kung si Kill Dollar ba talaga si Dollar mismo. At mas maraming tao ang naghihintay kay Dollar sa opisyal na platform. Hindi na muling ginamit ni Hansen ang platform. Patuloy na tinitignan ng mga tao kung online siya o hindi. Walang paraan para lumaban ng normal. Sa kasalukuyan, ang kailangan niya ay isang matinding laban sa halip na kaguluhan. Habang nakahiga sa kama at nagpapahinga, nagpasya si Hansen na gamitin ang virtual camp ng militar sa susunod na araw sa halip na ang opisyal na platform. Hindi siya agad nakatulog, kaya tinawagan niya si Jianran. Ilang sandali lang, sinagot ni Jianran ang tawag. Busy ka pa ba sa trabaho ng ganitong oras? Tanong ni Hansen. Hindi. Nasa opisyal na platform ako, masiglang sabi ni Jianran. Muling lumitaw si Dollar na may 40 dagdag pakpak at walang talo. Napakasaya. Pinapanood ko lang siyang lumaban, napakagaling. Pumunta ka rin para makita si Dollar. Fan ka rin niya. Nagulat si Hansen, hindi alam na interesado pala si Jianran kay Dollar. Oo, fan ako niya. Sino ba ang hindi magugustuhan sa isang bayani? Dati niyang iniligtas ang mga bata at nakipaglaban sa Golden Horn Shire, napakagalang. Ang mukha ni Jianran ay puno ng paghanga. Halos may mga puso na sa kanyang mga mata. Hoy, nandito pa ang boyfriend mo. Hindi tama ito, nakanguso si Hansen at sinabi. Ha, bakit ka nagseselos? Iba ang idol sa boyfriend. Kailangan ko lang sambahin ang aking idol mula sa malayo. Kung lumapit ako sa kanya, tiyak na madidismaya ako. Gayunpaman, ang boyfriend ko ang pinakamamahal kong tao sa mundo, kung para kanino ibibigay ko ang lahat, nakangiti niyang sabi. Hindi ako masaya sa narinig ko. Hindi ka ba pwedeng sambahin ang boyfriend mo? Ang boyfriend mo ay kahanga-hanga rin, nag-aalangan na sabi ni Hansen. Iba iyon. Sa isip ko, ikaw ang pinakamagaling. Gayunpaman, isang pambansang bayani si Dollar. Hindi ko maikukumpara ang dalawa sa inyo, sabi ni Jianran. Kung gayon, hahayaan kitang panoorin ang iyong pambansang bayani. Ako, ang ordinaryong mabuting tao, ay matutulog na. Nagkunwari si Hansen na binababa ang tawag. Mahal ko, huwag kang ganyan. Kung ayaw mo, hindi ko na siya papanoorin. Ano ba ang digod? Talagang talunan siya kumpara sa aking henyo. $100 ay hindi maikukumpara sa iyong hinlalaki. Patawarin mo ang aking henyo. Malandi na sabi ni Jianran. Dahil sa kanyang kagandahan, nahuhumaling si Hansen. Hindi naman talaga siya galit. Hindi naman siya gaanong nababagot para magselos sa kanyang sarili. Habang nakahiga sa kama at nakikipag-chat sa kanyang kasintahan, unti-unting nakatulog si Hansen pagkatapos ng mahabang panahon. Nang magising siya, nakabukas pa rin ang kanyang comlink. Ganoon din si Jianran, nakatulog habang tumatawag, at hindi pa siya gising. Dahil ayaw niyang istorbohin siya, pinatay ni Hansen ang kanyang comlink.
Pagkatapos magsipilyo ng ngipin, kumain siya ng isang bagay at naghanda para sa kanyang laban sa virtual camp. Gayunpaman, biglang nagsimula ng tumunog ang kanyang comlink. Akala ni Hansen na si Jianran iyon at sinagot niya ito nang walang pakialam. Gayunpaman, sa holographic image na lumitaw, si Wang Fu Pingqing ang lumitaw. Wang Fu Pingqing, bakit ka may oras ngayon? Walang pakialam na sabi ni Hansen. Medyo magkakilala na sila, kaya hindi na niya kailangang mag-greet. Alam mo ba na muling lumitaw si Dollar? Diretsyong sabi ni Wang Fu Pingqing. Naniniwala akong alam iyon ng bawat evolver, walang magawa na sabi ni Hansen, ibinuko ang kanyang mga kamay. Hindi niya inaasahan ang atensyon na nakukuha niya sa paggamit ng pangalan ng ID na may kaugnayan kay Dollar. Talaga bang sa tingin mo na ang taong iyon ay si Dollar? Tanong ni Wang Fu Pingqing. Sa tingin ko ay oo, sagot ni Hansen. Bakit? Nagtatakang tanong ni Wang Fu Pingqing. Instinct, walang pakialam na sabi ni Hansen, iniisip, ako ang taong iyon, kaya syempre alam ko. Naisip ito ni Wang Fu Pingqing at sinabi, nararamdaman ko rin na malamang totoo iyon. Gayunpaman, napakabilis ng pag-unlad ni Dollar. I wonder kung saang shelter siya naroon. Kung hindi mo alam, mas lalo akong hindi makakaalam. Tama, bakit mo siya hinahanap? Gusto pa rin bang habulin siya ni Son of Heaven? Tanong ni Hansen, nagkukunwaring walang pakialam. Kahit na kinamumuhian ng aking pinsan si Dollar, hindi siya gaanong nababagot. Ang dahilan kung bakit ko siya hinahanap ay dahil ang footwork na ginagamit niya sa mga laban ay parang Heavenly Go. Malungkot na sabi ni Wang Fu Pingqing. Kahit na ginagamit niya ang Heavenly Go, ano ang kinalaman niyan sa iyo? Nagtatakang tanong ni Hansen. Sa kasalukuyan, sa Alliance dapat dalawa lang ang nagsasanay ng Heavenly Go. Ang isa ay ang aking lola, at ang isa ay ang estudyante ng aking lola. Kahit ako ay hindi nakakuha ng pagkakataong matuto ng Heavenly Go. Kung talagang ginagamit niya iyon, dapat imbestigahan ng Ares Martial Hall iyon. Nang marinig ang paliwanag ni Wang Fu Pingqing, naguluhan si Hansen. At pagkatapos ay tumingin siya sa kanya at nagtanong, ang estudyante ba ng iyong lola ay ang queen mula sa Queen Restaurant? Paano mo nalaman iyon? Nagulat na tumingin si Wang Fu Pingqing kay Hansen, ang kanyang mga dibdib ay gumagalaw pataas at pababa ng malakas. Ang mga dibdib ni Wang Fu Pingqing ang pinakamaganda. Kahit na ang babaeng iyon ay may malalaking dibdib, ang hugis nito ay hindi kasing perpekto at kasing perky ng kay Wang Fu Pingqing. Hindi maiwasang isipin ni Hansen. Nakilala ko si Queen sa Gladiator dati at natuto ng ilang kiting skills mula sa kanya. Nakatulong ito sa akin ng malaki, ngunit hindi ko alam kung iyon ang Heavenly Go na binanggit mo, sabi ni Hansen. Totoo ba iyon? Nagulat si Wang Fu Pingqing, nagmamadaling hiniling kay Hansen na ipakita sa kanya ang mga kasanayan na natutunan niya. Ipinakita lang ni Hansen ang natutunan niya kay Queen at hindi niya inilantad ang anumang bahagi ng teknik sa Dangshan Sutra. Mas nagulat si Wang Fu Pingqing. Matapos niyang panoorin ang demonstrasyon ni Hansen, tumingin siya kay Hansen ng kakaibang tingin at sinabi, si Queen ay isang napaka-proud na tao. Maliban sa aking mga lolo't lola, wala siyang pakialam sa sinuman. Kahit ako ay hindi niya pinapansin palagi. Hindi man lang niya titingnan ang mga ordinaryong tao. Ang katotohanang tuturuan kanya ng Heavenly Go ay hindi ka panipaniwala kahit na hindi kanya gaanong tinuruan. Sabihin mo sa akin, bakit kaya? Kabanata 474. Sinabi ni Hansen kay Queen ang kwento ng detalyado. Ang dahilan kung bakit niya ipinaliwanag ay para malaman ng mga tao na natutunan niya ang footwork mula kay Queen sakaling may makakakilala sa footwork. Nagulat si Wang Fu Pingqing nang marinig ang kwento. Kaya pala nangyari iyon. Talagang henyo ka dahil naiiba ang pakikitungo niya sa iyo. Sa kasamaang palad, kaunti lang ang natutunan ko, dinilaan ni Hansen ang kanyang mga labi at sinabi. Kaunti lang ay maganda na. Kung wala kang talento, wala kang matututunan. Ang Heavenly Go ay isa sa 10 pinakamahusay na Hyper Geno Arts, mas maganda pa kaysa sa Super Diamond Body. Hindi lahat ay may pagkakataong matuto, paghanga na sabi ni Wang Fu Pingqing. Bakit hindi ka tinuruan ng iyong lola? Tanong ni Hansen sa kanya. Sabi ng aking lola na hindi angkop ang aking pagkatao at talento para sa Heavenly Go. Kung pipilitin ko ito, malamang na mapatay ko ang sarili ko, kaya hindi niya ako tinuruan. Sa katunayan, hindi lang ako ang hindi tinuruan. Walang sino man sa aking pamilya ang tinuruan ng Heavenly Go. Si Queen lang ang kanyang estudyante, walang magawa na sabi ni Wang Fu Pingqing. Kaya, naiinggit talaga ako sa iyo dahil mayroon kang ganyang talento. Tama iyon. Kung hindi mo matutunan ng maayos ang kiting skills, mas mabilis kang mapapatay, sang-ayon ni Hansen sa kanya.
Ang kiting skills na nakatuon sa kalkulasyon ay madaling manipulahin ng kalaban kung ang user ay may mahinang kakayahan na magdudulot ng pagkamatay ng user. Halimbawa, ng labanan ni Hansen si Queen, kung gagamitin niya ang kiting skills, mas mabilis siyang matatalo dahil mas magaling si Queen sa kalkulasyon at disenyo. Kaya niyang ibalik sa kanya ang kalkulasyon ni Hansen. Bago siya nagkaroon ng mas magagandang kakayahan sa kalkulasyon, mas gugustuhin ni Hansen na manatili kaysa gumamit ng kiting skill sa harap ni Queen kung naglalaban sila para sa kanilang buhay. Siguro pwede kang, "Nako, kailangan ko nang umalis. Mag-uusap tayo mamaya." Parang biglang may naisip si Wang Fu Pingqing. Nagbulong siya ng ilang salita ng hindi maayos bago niya ibinaba ang tawag. Napailing si Hansen nang walang magawa, hindi alam kung ano ang nangyari kay Wang Fu Pingqing. Hindi pa niya nakikita ang babae na ganoon kadisorganisado. Handa nang pumunta sa military camp, biglang nakarinig si Hansen ng pag-crack sa kanyang dagat ng kaluluwa. Ang blood snail na dumaan sa pagbabago ng ilang buwan ay sa wakas ay lumabas mula sa kokon. Biglang nagsaya si Hansen. Sa una, akala niya ay matatapos ang pag-upgrade ng lahat ng Beast Soul sa loob ng isang buwan. Gayunpaman, magkakaiba ang bilis ng lahat ng Beast Soul. Ilang buwan bago natapos ang pag-upgrade ng Blood Snail. Ang na-upgrade na Blood Snail ay may ibang itsura kaysa dati. Dati itong may jade shell at pulang karne, parang snail shell na lumulutang sa isang pulang ulap. Sa kasalukuyan, ang buong Blood Snail ay naging pula, ang shell nito ay parang pulang kristal. Parang nag-aapoy ang Beast Soul mula sa malayo. Uri ng Beast Soul ng Berserk Super Blood Snail, Pet Armor. Hindi gaanong nagbago ang introduksyon sa Blood Snail. May isang dagdag na salita lang, Berserk. Naisip ito ni Hansen at pumasok sa isang training field. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang Golden Rock Worm King at nilagyan ito ng Super Pet Armor. Ang pulang armor ay nagpalit ng Golden Rock Worm King sa isang pulang tangke na may mabangis at malupit na itsura. Ginamit ni Hansen ang 30% ng kanyang lakas para tamaan ang pet. Kahit na umatras ng kaunti ang Golden Rock Worm King, buo pa rin ang pet armor. Halos tumalon sa tuwa si Hansen, muling tinamaan ang Golden Rock Worm King ng 60% ng kanyang lakas, at maayos pa rin ang pet. Unti-unting pinataas ni Hansen ang kanyang lakas, ngunit ang Golden Rock Worm King na nilagyan ng Super Pet Armor ay hindi kailanman nasaktan, parang ipis na hindi kailanman mamamatay. Sa huli, tinamaan ni Hansen ang Golden Rock Worm King ng buong lakas niya, habang kaya lang niyang ilipad palayo ang pet. Sa proteksyon ng Super Pet Armor, hindi gaanong nasaktan ang pet. At ang Super Pet Armor ay may isang dent lang at hindi nasira. Ang resulta ay nagpasorpresa at nagpadismaya kay Hansen. Ang Blood Snail ay hindi naging Beast Soul ng Second God Sanctuary tulad ng Holy Angel. Parang hindi lahat ng Beast Soul ay maaaring mag-evolve ng ganoon. Ang Black Crystal ay nagpalit lang ng Blood Snail sa isang Berserk Beast Soul. Gayunpaman, ang isang Berserk Super Beast Soul mula sa First God Sanctuary ay maihahambing sa isang Sacred Blood Beast Soul mula sa Second God Sanctuary. Magandang balita ito kay Hansen. Biglang nagkaroon ng ideya si Hansen, kung mag-upgrade ako ng Beast Soul mula sa Second God Sanctuary, magtataka ako kung maaari itong direktang maging Berserk Beast Soul. Kung posible iyon, makakakuha ako ng malaking kayamanan. Para sa parehong Beast Soul, ang halaga ng isang Berserk ay ilang beses o ilang dosenang beses kaysa sa isang normal na Beast Soul. Kung kaya niyang gawing Berserk ang isang Beast Soul, hindi mailarawan ang kita. Bilang karagdagan, kung kaya niyang gawing Berserk ang Sacred Blood Beast Soul mula sa Second God Sanctuary, malaking tulong ito kay Hansen para manghuli ng mga super creature sa hinaharap. Siyempre, ang pinakakinatatakutan ni Hansen ay ang oras na kinakailangan para maganap ang pag-upgrade. Ang Holy Angel ay gumamit lang ng isang buwan, habang ilang buwan bago naging Berserk ang Blood Snail. Hindi pa naunawaan ni Hansen ang mga patakaran. Wala nang gana si Hansen na pumunta sa military camp. Agad siyang pumunta sa teleport device at pumasok sa Starwheel Shelter. Sa plaza ng Starwheel Shelter, bumili si Hansen ng isang ordinaryong Beast Soul, na ang pinakamahina sa lahat, at pinainom ito ng Black Crystal. Isang Snow Kitty ito, ang pinakamahinang nilalang sa Icefield. Ang pagkakataong makakuha ng Beast Soul mula sa ganitong uri ng nilalang ay medyo mataas. Ang Beast Soul nito ay isang cape na mahusay na proteksyon sa mga tao mula sa lamig. Matapos lunukin ng Snow Kitty ang Black Crystal, biglang naging liwanag ang kokon, binalot ang Snow Kitty. Umalis si Hansen sa shelter, nangangaso habang pinagmamasdan ang pag-unlad ng Snow Kitty. Pagkatapos ng 1 o 2 oras, ang kokon ng liwanag ay nag-crack na. Ang Snow Kitty na dati ay puti ay naging pilak. Uri ng Beast Soul ng Berserk Snow Kitty, Cape. Natuwa si Hansen.
Halos kapareho ito ng kanyang iniisip. Ang Black Crystal ay maaaring magpalit ng ibang Beast Soul sa Berserk Beast Soul. At hindi gaanong nagtagal para sa ordinaryong nilalang. Gayunpaman, ang pag-upgrade lang ng ordinaryong Beast Soul ay hindi gaanong makakatulong. Kailangan niyang ma-upgrade ang Mutant at Sacred Blood Beast Soul. Kinagat ni Hansen ang kanyang ngipin at binigyan ng Black Crystal sa Ghost Pod Ferret, sinusubukan niyang subukan kung gaano katagal bago ma-convert ng kristal ang isang Sacred Blood Beast Soul sa isang Berserk. Lumabas na napakabilis, na hindi inaasahan ni Hansen. Hindi pa umabot ng 3 araw nang lumabas ang Ghost Pod Ferret Beast Soul mula sa cocoon at naging Berserk Sacred Blood Beast Soul. Ang Ghost Pod Claws ay naging mas madilim at mas matalas. Parang gawa sa hindi kinakalawang na bakal ang isang piraso ng bakal. Alam ni Hansen na mas advanced ito kaysa dati sa pamamagitan lang ng hitsura nito. Kamangha-mangha, napakaswerte ko. Natuwa si Hansen dahil alam niya kung gaano ito kamahal. Kabanata 475. Sa kasamaang palad, wala si Hansen ng Mutant Beast Soul mula sa Second God Sanctuary, kaya hindi niya masubukan ang oras ng pag-upgrade ng isang Mutant Beast Soul. Gayunpaman, mayroon siyang magaspang na pagtatansya. Naisip ni Hansen na ang dahilan kung bakit napakabagal ng pag-upgrade ng Blood Snail ay dahil ito ay isang Beast Soul mula sa First God Sanctuary. Ang mga Beast Soul mula sa First God Sanctuary ay walang feature ng Berserk, ngunit idinagdag ng Black Crystal ang Berserk feature sa Blood Snail, na malamang na nangangailangan ng mas malaking pagbabago sa Beast Soul mismo. Naisip ni Hansen na iyon ang dahilan kung bakit napakabagal nito. Ang dahilan kung bakit mas mabilis ang pag-upgrade ng Holy Angel ay marahil dahil mayroon na siyang feature na to be involved mula sa simula. Siyempre, ito ay hula lang ni Hansen. Kailangan niyang gumawa ng karagdagang eksperimento para masubukan kung totoo iyon. Nag-atubili si Hansen at pagkatapos ay pinakain ang Black Crystal sa Sacred Blood Beast Soul na Evil-Blooded Condor. Ang Berserk Gargoyle ay hindi nagpakita ng anumang pagnanais sa Black Crystal, katulad ng Holy Angel at Blood Snail na gumamit na ng Black Crystal. Naghahanap si Hansen ng angkop na biktima sa Icefield, ngunit walang nakita. Sa mga nakaraang araw, hindi pa siya nakakasalubong ng mutant creature at nakakuha lang siya ng ilang primitive Geno points. Tama si Li Xinglan. Ang mga resources sa Icefield ay hindi sapat para suportahan ang napakaraming tao para mag-cultivate. Sa paghahambing, ang mga bundok sa paligid ng Goddess Shelter ay may maraming advance na nilalang na nag-iisa. Gayunpaman, ang lupain ng bulubunduking lugar ay hindi angkop para sa malawakang pangangaso dahil sa mga potensyal na panganib. Kung ayaw nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay sa mga bundok, kailangan nilang patumbahin ang Royal Shelter para makipag-ugnayan sa labas. Kung hindi, kailangan nilang manatili sa lugar at umasa sa limitadong mga resources. Nagpasya si Hansen na tingnan ang Royal Shelter, naghahanda para sakupin ito sa hinaharap. Matapos maglakad ng 2 araw patungo sa Royal Shelter, ang Evil-Blooded Condor ay naging Berserk Beast Soul na. Gayunpaman, hindi pa rin alam ni Hansen kung para saan dapat gamitin ang glyph. Hindi madaling sabihin tulad ng glyph ng Gargoyle. Dahil wala ng ibang Beast Soul si Hansen, pinakain niya ang Black Crystal sa Golden Growler. Wala siyang oras para kumita ng pera gamit ang Black Crystal kamakailan. Habang tumatakbo sa Icefield, ginagamit ni Hansen ang Treading Cloud sa kanyang paglalakbay. Dahil wala ang 7 twists, kailangan niyang magtiis sa Treading Cloud. Sa kabutihang palad, mas maganda ang epekto ng Treading Cloud kaysa sa inaasahan ni Hansen. Pinataas nito ang kanyang bilis at madali ring matutunan. Natuwa si Hansen dahil mas maganda ito kaysa sa Sparticle na ginamit niya. Talaga, ang mga Chen ay magagaling sa footwork. Sana makuha ko ang 7 twists balang araw. Sabi ni Hansen sa kanyang sarili. Ilang daang milya mula sa Royal Shelter, nakita ni Hansen ang silver-haired spirit na nakasakay sa Dragon Snake sa Icefield, sinusundan ng mga grupo ng nilalang. Wala siyang ideya kung saan ito pupunta. Nang makita ang mga sacred blood creature sa mga grupo, agad na nagpasya si Hansen na huwag mag-sneak attack. Noong nakaraan, ang Starwheel Shelter ang kanyang backup, na wala na siya ngayon. Kung pupunta siya doon mag-isa, tiyak na mamamatay siya. Gayunpaman, sa ibang panig, dahil umalis na ang silver-haired spirit sa shelter, maaari ba niyang samantalahin ang pagkakataong magnakaw ng spirit stone mula sa kanyang shelter? Kahit na may mga sacred blood creature na nagbabantay sa shelter, pagkakataon pa rin ito. Kahit na manipis ang tsansa, hindi masama na tingnan ito. Nang makarating si Hansen sa Royal Shelter, nagulat siya sa nakita niya. Kahit na nabasa na niya ang paglalarawan ng mga Royal Shelter, nakakapanghina ng loob na makita ito ng kanyang sariling mga mata. Hindi man lang ito parang kastilyo.
Ito ay isang malaking metropolitan. Sa unang tingin, hindi niya makita ang mga hangganan. Sa langit, lumilipad ang malalaking nilalang at naglalakad-lakad ang mga grupo ng kakaibang ibon. Maraming nilalang ang dumadaan sa shelter, marami sa kanila ay sacred blood creature. Kahit nasa damuhan sa harap ng royal shelter, kumakain ang napakalalaking nilalang. Sa una, naisip ni Hansen na maaari siyang mag-sneak sa royal shelter, ngunit sa isang sulyap, alam niyang hindi siya makakapasok, at wala siyang ideya kung nasaan ang spirit stone kahit na makapasok siya. Ang isang bato na kasing laki ng kamao sa isang malaking metropolitan ay mas mahirap hanapin kaysa sa anumang bagay. Maliban kung mayroon siyang kapangyarihan para patumbahin ang spirit shelter sa mahirap na paraan, halos imposible para sa kanya na mahawakan ang spirit stone. Kung patumbahin ang isang napakalaking shelter, magiging mayaman ako sa pamamagitan lang ng pagkolekta ng buwis. Hindi ito magiging masama kaysa sa isang malaking lungsod. Hindi ko nga mabilang ang perang makukuha ko. Parang lalong nag-excite si Hansen. Kung kaya niyang sakupin ang royal shelter, mamamahala siya sa rehiyong ito. Bilang karagdagan, magkakaroon din siya ng royal spirit servant. Ang lugar na ito ay isang kayamanan. Ang tanging nakakaabala sa kanya ay wala siyang kapangyarihan para patumbahin ang lugar mag-isa. Hindi ito tama. Kailangan kong mag-isip ng paraan para hikayatin ang tatlong iba pang shelter na magkaisa. Maganda kung makukuha ko ang katapatan ng royal spirit. Tungkol sa royal shelter na ito, ibibigay ito sa akin ng mga tao kapag sapat na ang lakas ko. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Hindi siya naglakas loob na manghuli sa lugar na ito. Kapag napansin ng mga nilalang ng shelter, mahihirapan siyang tumakas. Kailangan bumalik si Hansen sa daan kung saan siya nanggaling. Sa kabutihang palad, nakahuli si Hansen ng maraming maliliit na nilalang sa mga nakaraang araw na nagbigay sa kanya ng ilang primitive geno points. Ngayon ay mayroon na siyang 63 primitive geno points at 100 ordinaryong geno points. Sa kasalukuyan, ang fitness ni Hansen ay nasa paligid ng 100. Matapos niyang gamitin ang Heresy Mantra at Overload, ang kanyang lakas at bilis ay madaling masira ang 100. Ang ganitong fitness at Yin Blast ay sapat na para talunin ang Tiger of Blue Blood, tama ba? Tinansya ni Hansen na panahong para sa military contest at bumalik sa Alliance. Ang military contest na ito ay hindi para sa lahat ng sundalo ng Alliance, kundi para lang sa contest sa Southwest Galaxy kung saan kabilang si Daphne. Ang lahat ng mga unit sa Southwest Galaxy ay magpapadala ng mga kalahok. Sa una, ang Blue Blood Special Force ay hindi bahagi ng Southwest Galaxy. Dahil pumipili ng mga gwardya si Jianran, pinili ng Tiger of Blue Blood na iwanan ang contest ng Central Galaxy at bumaba sa Southwest. Dahil dito, ang mga sundalong handang lumahok sa contest sa Southwest Galaxy ay nagsikip ng kanilang mga kamao, handang turuan ang taong ito ng leksyon. Ang Blue Blood Special Force ay palaging ang pinakamagaling sa pinakamagaling, na natural na nakakainis sa mga sundalo ng ibang puwersa. Ngayon na may pagkakataon silang ihambing ang kanilang sarili sa pinakamagaling na sundalo mula sa Blue Blood Special Force, tiyak na gusto nilang patunayan kung gaano sila kagaling. Kabanata 476. Kapatid, saang department ka galing? Tanong ng isang batang sundalo kay Hansen na nakaupo sa tabi niya sa warm-up area ng military contest. Galing ako sa isang warship, isang sundalo sa kusina. Sagot ni Hansen. Nang marinig ng batang sundalo na galing si Hansen sa isang warship, naisip niya na si Hansen ay isang elite. Sino ba ang nakakaalam na sinabi ni Hansen na siya ay isang sundalo sa kusina, na nagpabago ng itsura ng batang sundalo? Hindi ibig sabihin na ang mga sundalo sa kusina ay talagang mahina, ngunit karaniwang nagsasalita. Sa militar, ang mga sundalo sa kusina ay mas kaunting sinasanay kaysa sa iba. Kaya, naiintindihan na medyo mahina sila. Haha, ang galing siguro ng iyong warship, nagpapadala ng mga sundalo sa kusina para lumahok sa contest, biro ng batang sundalo ng walang masamang intensyon. Medyo abala ang lahat ng ibang department, at kami lang ang may oras. Kaya, pinadala nila ako, nakangiting sabi ni Hansen. Sa totoo lang, narito lang kami para manood. Lahat kami ay umaasa kay Xingyu dito. Sana matalo niya ang Tiger of Blue Blood Special Force at ipagmalaki ang Southwest Galaxy, sabi ng batang sundalo. Xingyu. Naisip ito ni Hansen at parang narinig na niya ang pangalang ito. Si Xingyu ay mukhang isa sa dalawang ibang kandidato na nakikipagkompetensya para sa posisyon ng isa sa mga gwardya ni Jianran. Matapos makipag-chat sa batang sundalo ng ilang sandali, biglang tumahimik ang warm-up zone. Lahat ay tumingin sa parehong direksyon, at gayon din si Hansen. Isang malaking tao ang naglakad papalapit ng malalaking hakbang na nagbibigay ng malakas na presyon sa lahat ng naruroon.
Kapag titingnan siya, gusto mo pang tumakas. Tiger of Blue Blood, Tai, bulong ng mga sundalo mula sa Southwest Galaxy. Tiningnan niya ng kanyang mga itim na mata ang mga sundalo sa warm-up zone, at sa wakas ay tumingin kay Tai sa isang veterano na may 40 taong gulang at nagtanong ng seryoso, "Ikaw ba si Xing Yus?" "Ako nga," sagot ni Xing Yus at tumango. "Mahusay," sagot ni Tai at pagkatapos ay umupo nang hindi nagsasalita ng iba pa. Pagkatapos ng lahat, hindi siya galing sa galaxy na ito at wala siyang kaibigan dito, kaya nagpapahinga lang siya. Nang makita kung paano kumilos si Tai, alam ni Hansen na wala siyang pakialam kay Hansen at sa ibang kakumpetensya at naniniwala na si Xingyius lang ang karapat-dapat sa kanyang atensyon. Wala gaanong pakialam si Hansen. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay tungkol sa lakas sa huli. Hindi siya makikinabang kahit nabigyan siya ni Xingyius ng mas maraming kredito. Di nagtagal, nagsimula ang contest. Ang mga kalahok ay naglakad sa isang array papasok sa venue, nakikita ang isang dagat ng mga sundalo at opisyal na mga manunood. Napakaganda panoorin. Ang Southwest Galaxy ay may dalawang pangunahing galaxy, Zigili Galaxy at Nansanchuan Galaxy, at 16 na mas maliliit na galaxy. Ang Zigili Galaxy at Nansanchuan Galaxy lang ang may malaking bilang ng mga mapamamahayan na planeta. Isa o dalawa lang sa 16 na mas maliliit na galaxy ang may mga military base. Ang ibang mga planeta ay hindi mapamamahayan o ginagamit lang para sa pagmimina. Sa lahat ng mga military zone, ang Southwest Galaxy ay isang mas maliit na zone. Kahit na ganoon, mayroon itong daan-daang milyong tropa. Ang mga nakarating sa contest ay isang maliit na bahagi lang ng mga kinatawan, ngunit nakakamangha pa rin itong panoorin. Ang dahilan kung bakit nangingibabaw ang mga tao sa universo ay ang kanilang bilang-bilang karagdagan sa kanilang katalinuhan. Pagkatapos ng lahat, hindi ito isang pribadong laban. Kaya ang contest ay may kasamang maraming item bilang karagdagan sa mga duel. Ang unang item ay upang subukan ang lakas. Ang isang strength tester ay inilagay sa venue, mukhang isang higanting tambol. Maaaring tamaan ng mga kalahok ang tambol gamit ang anumang paraan na gusto nila. At pagkatapos ay ipapakita ng screen sa tambol ang score ng huling pagtama. Mas mataas ang score, mas maganda. Kahit na walang matanggal dahil sa masamang score, ang huling score ng isang tao ay ang kabuuan ng mga score ng lahat ng item. Kung sa huli, ang huling score ng isang tao ay hindi kabilang sa 4 na pinakamataas, hindi siya makakapasok sa mga laban para sa titulo ng Soldier King. Di nagtagal, sa mga hiyawan ng mga sundalo na parang kulog, nagsimula ang unang round ng strength test. Ang sundalong tinawag ang kanyang pangalan ay umakyat sa entablado para tamaan ang tambol. Dahil ang lahat ng mga kalahok ay mga elite mula sa kanilang kani-kanyang unit, lahat sila ay mga evolver na may fitness na higit sa 100. Matapos manood ng ilang sandali, napansin ni Hansen na ang score ay karaniwang nasa pagitan ng 100 at 105 at walang anumang natitirang pagganap. Kahit na ito ay isang galaxy-wide contest, may limitasyon sa edad sa mga kalahok. At ang ilang mga special force ay hindi pinapayagan sa contest. Di nagtagal, ang turn ni Tai. Lahat ng mata ng mga kalahok ay nakatuon sa kanya. Kahit na ang mga manunood ay tumigil sa paghiyaw, naghihintay na makita ang pagganap ni Tai ng tahimik. Sa ilalim ng lahat ng atensyon, hindi kinakabahan si Tai. Naglakad lang siya patungo sa tambol at tinamaan ito ng walang karagdagang galaw. Boom! Isang malakas na tunog ang nagpasakit sa mga tainga ng mga tao. Ang numero sa screen ng tambol ay mabilis na nagbago at natapos sa numero 113.7584. Hindi maiwasang mapahanga ang lahat. Ang ganitong uri ng lakas ay nakakatakot sa mga evolver. Ang isang Sacred Blood evolver ay may fitness index na nasa paligid ng 30 mula sa Second God Sanctuary. Sa ordinaryong, primitive, at mutant geno points na maxed out, ang isang Sacred Blood evolver ay maaari lamang maabot ang 70. Para magkaroon ng fitness index na 110, kailangan niyang makakuha ng hindi bababa sa 40 hanggang 50 sacred geno points. Nagbago ang ekspresyon ng lahat ng mga kalahok. Nagmukhang malungkot si Xingyius. Ang ganitong uri ng lakas ay isang malaking presyon sa kanilang lahat. Mula sa pananaw ni Hansen, hindi ito ang pinakamahusay na magagawa ni Tai. Kung gagamitin niya ang lahat ng kaya niya, dapat niyang magawa na itaas ng kaunti ang score. Parang mas malakas pa si Tai kaysa sa inaakala ko. Sana ma-break ko ang kanyang depensa ng epektibo, kung hindi, magiging problema ito. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Kung ang dalawang kalaban ay higit sa 30 ang pagitan ng kanilang fitness index, magkakaroon ng epekto ng overpowering.
Halimbawa, nang unang subukan ni Hansen, hindi niya ma-break ang mga mata ng Baby Golden Growler dahil masyadong magkaiba ang kanilang fitness index. Gayunpaman, ang fitness ni Hansen ay umabot na sa 100. Gamit ang Heresy Mantra at Overload, magagawa niya ang parehong sa tambol tulad ni Tai. Walang overpowering. Ang pangunahing pag-aalala ni Hansen ay ang Super Diamond Body ni Tai. Ito ay isang Hyper Geno Art sa 10 pinakamahusay. Pagkatapos, ang turn ni Xingyius. Naglakad si Xingyius patungo sa tambol, huminga ng malalim, nagbigay ng malakas na sigaw at pagkatapos ay tinamaan ang tambol ng malakas. Boom! Ipinakita ng screen ang numero 114.2584 na nagdulot ng malakas na palakpakan mula sa mga manunood. Ang numerong ito ay mas maganda kaysa kay Tai, na nagpalakas ng moral ng mga sundalo sa Southwest Galaxy. Kabanata 477. Magaling si Xingyius, sa mga bleachers, tumango ang pinuno ng mga tropa ng Southwest Galaxy at pumuri. Pinuno, sa tingin ko hindi siya katapat ni Tai. Ginamit ni Xingyius ang lahat ng kaya niya sa kanyang pagtama, habang nakakatipid pa rin ng lakas si Tai, sabi ng sekretarya. Hindi nagabala ang pinuno. Gaano karaming resources ang ginamit ng Blue Blood Special Force sa kanilang tigre? At gaano karaming resources ang mayroon si Xingyius? Ang katotohanang mayroon siyang ganitong pagganap ay sapat na para patunayan ang kanyang kahusayan. Gayunpaman, wala tayong pagkakataong makipag-ugnayan sa mga Jizz, bulong ng sekretarya. Wala naman talaga tayong malaking pagkakataon mula sa simula. Naisip ito ng pinuno at pagkatapos ay nagtanong, kumusta naman ang dalawang iba pang tao? Si Major Wanggang ay isang elite din mula sa kanyang department, ngunit hindi siya kasing galing ni Xingyius. Tungkol naman sa taong inirekomenda mismo ni Jianran, hinanap ko rin siya. Tiningnan ng sekretarya ang kanyang mga file sa kanyang comlink at sinabi, magkaklase at magkasintahan sina Jianran at Hansen. Wala masyadong background si Hansen. Malamang na nagpull ng string si Jianran para makapunta siya kay Daphne. Wala pa siyang 1 taon sa Second God Sanctuary. Bilang isang Sacred Blood Evolver, mayroon siyang magandang pundasyon. Gayunpaman, ayon sa kanyang pagpaparehistro, kasalukuyan siyang nasa isang malayong maliit na shelter. Mayroon lang 2,000 hanggang 3,000 katao doon, kaya imposible para sa kanya na makakuha ng Geno points ng mahusay. Sa tingin ko, gusto sana ni Jianran na maging gwardya niya si Hansen, at nabigo lang dahil sa pressure mula sa upper level. Kaya, sa mga kandidato, si Hansen ang dapat na pinakamahina, buod ng sekretarya. Tumango ang pinuno. Sa kasamaang palad, wala siyang masyadong mayaalok. Kung mayroon siya, magiging magandang opsyon para sa kanya na manatili sa paligid ng isa sa mga Jizz. Habang nag-uusap sila, ang turn ni Hansen. Kapatid, hindi na kailangang kabahan. Gawin mo lang ang iyong makakaya, hinikayat siya ng batang sundalong nakipag-usap kay Hansen. Sige, sagot ni Hansen at naglakad patungo sa strength tester. Sa harap ng tambol, huminga ng malalim si Hansen, tumitibok ang kanyang puso at nagriring ang kanyang mga buto. Ang kanyang suntok ay dumaan sa hangin at tumama sa tambol. Boom! Sa isang malakas na ingay na nagpasakit sa mga tainga ng mga tao, mabilis na nagbago ang numero sa screen at na-freeze sa 111.1111. Ang numerong ito ay napakaganda kaya mukhang pekeng. Nagulat ang lahat. Siyempre, hindi lang dahil maganda ang numero, kundi dahil sa sobrang ganda ng score. Hanggang sa sandaling ito ang pangatlong pinakamahusay. Nagsimulang pumalakpak ang mga sundalo para kay Hansen dahil isa siya sa Southwest Galaxy. P***ta, ano bang nangyari sa score? Ibig sabihin ba nito, magiging single ako habang buhay? Medyo nalungkot si Hansen. Ginamit niya ang kanyang makakaya para makita kung gaano kalaki ang makukuha niya at hindi niya inaasahan ang ganitong numero. Sa kabila ng malas na numero, medyo nasiyahan siya sa kanyang score. Gamit ang score na iyon, maaari siyang ituring na isang elite sa mga evolver, hindi pa banggitin ang katotohanang mayroon siyang malaking espasyo. Magaling, kapatid. Ganoon ba kagaling ang lahat ng mga cook sa iyong warship? Nang bumalik si Hansen sa kanyang upuan, binigyan siya ng thumbs up ng batang sundalo. Totoo iyon. Pero hindi kami mga cook, mga cookal soldier kami. Nakangiting sabi ni Hansen. Dahil sa kanyang suntok, maraming kalahok ang napahanga kay Hansen, ngunit hindi man lang tiningnan ni Tai si Hansen. Natural, masasabi ni Tai na ibinigay ni Hansen ang lahat ng kaya niya sa kanyang suntok at ginamit pa ang kanyang mga potensyal gamit ang Hyper Geno Arts. Kahit na maganda ang kanyang score, hindi gaanong nag-isip si Tai tungkol sa kanya. Hindi naman masama itong si Hansen. May alam siya, sabi ng pinuno, bahagyang nagulat.
Pinunasan ng sekretarya ang ilang pawis sa kanyang noo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagganap ni Hansen at ng kanyang investigasyon ay isang kapabayaan sa kanyang panig. Kahit na hindi gaanong nagsalita ang pinuno, naiintindihan ng sekretarya na hindi dapat siya nagkamali at hindi titiisin ng pinuno ang ganitong mga pagkakamali sa bawat pagkakataon. Pasensya na po, pinuno. Iimbestigahan ko ulit kaagad, nagmamadaling sabi ng sekretarya. Hindi na kailangan. Ito ang pinakamagandang pagsubok. Maghintay tayo at tingnan, tahimik na sabi ng pinuno. Opo, sir. Kahit na patuloy na pinapanood ng sekretarya ang laro, mabilis pa rin niyang tiningnan muli ang impormasyon na nakuha niya tungkol kay Hansen. Maaaring maging mahabagin ang pinuno, ngunit kailangan niyang maging tapat sa kanyang tungkulin. Kung hindi, wala nang dahilan para manatili siya sa kanyang posisyon na lubhang mapanganib. Matapos ang strength test, sina Taiyi, Xingyus, at Hansen ang naging top 3. Ang numero ni Wang Gang ay mas mababa sa 110, walang banta sa kanila. Ang pangalawang item ay sprint na ikinagulat ni Hansen. Gayunpaman, ang device na ito ay naton sa level 10 na may gravity na 100. Kung wala ang fitness level na higit sa 100, imposible para sa isang tao na tumakbo sa loob, hindi pa banggitin ang pagdaan sa lahat ng metal na pader. Matapos magsimula ang laro, pumasok ang mga sundalo sa device. Gayunpaman, hindi maganda ang resulta. 8 sundalo ang nabigo sa sprint. Wala sa kanila ang nakatapos kahit 1/3 nito. Ang gravity na 100 ay napakasakit. Kahit na may fitness index na 100, madali kang mapapagod, kaya mahirap para sa kanila na mapanatili ang bilis at reflex. Kumunat ang noo ni Hansen. Ang gravity setup na ito ay malinaw na masyadong mataas. Sa fitness level na nasa paligid ng 100, mas makatuwiran na itakda ito sa 80 o 70. Kahit si Hansen mismo ay hindi maiwasang kumunat ang noo nang makita ang napakasakit na pagsubok. Isa-isang sumubok ang mga sundalo, ngunit lahat sila ay nabigo. Matapos mabaygo ang kalahati ng mga kalahok, sa wakas ay ang turn ni Taiyi. Kahit na maraming sundalo mula sa Southwest Galaxy ang nagnanais na matalo si Taiyi, agad silang nadismaya. Ang maskuladong katawan ni Taiyi ay tumalon sa mga metal na pader na parang robot na hindi kailanman napapagod. Mukhang hindi siya nabibilang sa gravity. Walang anumang pagkakamali, pinanatili niya ang parehong bilis at sumugod sa pader pagkatapos ng pader na nagpasigaw kay Hansen ng paghanga. Talagang kahanga-hanga si Taiyi. Mahusay na fitness, sensitibong pandama, at perpektong paghatol sa mas malaking larawan. Mukhang hindi siya matrap ng napakasakit na sprint. Talagang matigas siya, sabi ni Hansen sa kanyang sarili. Sa huli, natapos ni Taiyi ang sprint ng perpekto. Parang nagawa lang niya ang isang simpleng bagay, tahimik siyang bumalik sa kanyang upuan at umupo. Inilagay ng mga sundalo ng Southwest Galaxy ang kanilang pag-asa kay Xingyus na sumunod. Sa kasamaang palad, kahit na ginawa ni Xingyus ang lahat ng makakaya niya, nahulog siya pagkatapos niyang makalagpas ng 70% na nagpabuntong hininga ng kalungkutan sa maraming sundalo. Kabanata 478. Nakikita na kahit si Xingyus ay nabigo sa pagsubok, ang mga sundalo ng Southwest Galaxy ay nakaramdam ng pagkadismaya. Tang ina, kahit si Xingyus ay nabigo. Tiyak na masaya ang Tiger of Blue Blood, sabi ng batang sundalo na nakaupo sa tabi ni Hansen na puno ng pagkadismaya. Matapos niyang sabihin iyon, tiningnan niya si Hansen at sinabi, "Kapatid, ikaw. Sa tingin mo kaya niyang magawa ito. Sa ngayon, ikaw na lang ang maaasahan namin." Nang marinig ng batang sundalo, ang iba pang mga kalahok ay nakatuon din sa sagot ni Hansen. Karamihan sa mga sundalo ay nabigo na at kakaunti na lang ang natitira. Si Hansen ay tiyak na ang pinakamalaking pag-asa sa mga natitirang sundalo, kaya't natural na inilagay ng mga tao ang kanilang pag-asa sa kanya. Walang problema, maikli ang sagot ni Hansen. Sa pagitan ng mga sundalo, hindi kailangan ng kababang loob sa larangan ng digmaan. Dapat mong pagtitiwalaan ang iyong mga kasama at gawin silang magtiwala sa iyo. Kahit na hindi ito isang larangan ng digmaan, tungkol ito sa karangalan ng Southwest Galaxy. Kaya't hindi maaring magpakita si Hansen ng anumang takot o kakulangan ng tiwala sa sarili. Nang marinig ang pag-uusap sa pagitan ni Hansen at ng batang sundalo, pinisil ni Taiyi ang kanyang mga labi sa pagwawalang bahala at hindi masyadong nagsalita. Mula sa pananaw ni Taiyi, ang mga ordinaryong sundalo ay hindi kahit katumbas niya. Ang Blue Blood Special Force ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay, kaya tiyak na mas mahusay siya kaysa sa anumang ordinaryong sundalo. Bago siya dumating, si Taiyi ay nag-imbestiga ng mabuti sa kanyang 3 kakompetensya. Si Hansen na pumasok kay Daphne gamit ang nepotismo ay hindi kahit isang kalaban na kinikilala niya.
Kahit na ang fitness ni Hansen ay mas mataas kaysa sa kanyang inaasahan, hindi pa rin naniwala si Taiyi na may kakayahan si Hansen na maging kanyang kalaban. Ang mataas na fitness ay nangangahulugang nakakuha si Hansen ng maraming karne sa God's Sanctuary. Mahirap sabihin kung siya mismo ang nanghuli ng lahat. Tungkol sa sprint, hindi naniniwala si Taiyi na makakaya ni Hansen na tapusin ang gawain. Sa level 10 na may gravity na 100, mahihirapan siyang dumaan sa pagsubok na may fitness na nasa paligid ng 100. Nabigo si Xingyu dahil sa kakulangan ng lakas. Sa strength test, kinailangan ni Hansen na gamitin ang kanyang mga potensyal upang makakuha ng score na 110 na nangangahulugang ang kanyang fitness ay nasa paligid ng 100 na mas masahol pa kaysa kay Xingyu. Paano magiging posible na makapasa si Hansen? Kaya, sa mga mata ni Taiyi, talagang nagbubula si Hansen nang sabihin niyang walang problema. Ang katotohanang nangako si Hansen ng isang bagay na hindi niya kayang gawin sa kanyang mga kasama ay nagbigay kay Taiyi ng dahilan upang maliitin siya. Di nagtagal, naging turn ni Hansen. Pumasok siya sa sprint at hindi nagmadaling magsimula. Una, gumawa siya ng ilang pagsasaayos sa kanyang katawan. Ang kanyang fitness ay nasa paligid ng 100. Sa gravity na 100, maaari lamang siyang maglakad sa loob. Upang maabot ang kinakailangang bilis, kailangan niyang tumakbo sa ilalim ng estado ng overload. Upang makadaan sa buong device, kailangan ni Hansen na maayos na ipamahagi ang kanyang lakas. Kung hindi, maaaring bumagsak siya dahil sa kakulangan ng enerhiya. Wala nang halaga kung gaano siya kahusay sa pagmaster ng sistema. Matapos gawin ang mga pagsasaayos, huminga si Hansen ng malalim at gumawa ng kanyang unang hakbang sa ilalim ng pagbabantay ng lahat. Sa paggawa ng unang hakbang, talagang naisip na ni Hansen ang lahat ng hakbang na gagawin niya sa device upang perpektong magamit ang bawat piraso ng kanyang enerhiya nang walang anumang pag-aaksaya. Habang umuusad sa mga metal na pader sa mataas na bilis, ang puso ni Hansen ay tumitibok na parang makina at ang lahat ng kanyang buto ay bahagyang nagri-ring. Ang mga galaw ni Hansen ay naiiba sa anumang ibang tao, at talagang iba sa brutal na paraan na ipinasa ni Taiyi ang device. Ang mga galaw ni Hansen ay hindi kapanipaniwala na makinis. Napaka-smooth nito tulad ng sa demonstration video. Parang ang mga galaw ni Hansen ay napre-program. Bawat isa sa kanyang mga galaw at kahit na ang kanyang mga tingin ay napaka-rasyonal na para itong hindi kapanipaniwala. Napakabuti. Matapos manood ng ilang sandali, hindi napigil ang tumango ng pinuno. Sa edad ni Hansen, kamangha-mangha na mayroon siyang ganitong mahusay at tumpak na kontrol sa kanyang katawan. Maraming sundalo na may mataas na ranggo na nanunood sa laro ay nagulat din. Mahirap para sa kanila na makontrol ang kanilang mga katawan ng ganito. Marahil ay lampas ito sa limitasyon ng tao. Ang antas ng kontrol ay parang ito ay pinapatakbo ng AI. Ang bawat buto at kalamnan ay kumikilos sa pinaka-epektibong paraan. Ang kasakdalan ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na parang namamasa ang kanilang anit. Nakaramdam din ng pareho ang sekretarya, natatakpan ng malamig na pawis. Mali, isang malaking pagkakamali. Ang investigasyon at pagsusuri na ginawa niya tungkol kay Hansen ay napakalayo mula sa katotohanan. Parang nag-imbestiga siya sa ibang tao sa halip na kay Hansen. Kahit na hindi naiintindihan ng mga ordinaryong sundalo ang kasing dami ng mga opisyal, nakaramdam sila ng labis na kasiyahan at kasabikan habang pinapanood ang makinis na galaw ni Hansen. Si Taiyi ay bahagyang kumunat ang noo. Kahit siya ay nagulat sa pagganap ni Hansen. Ang kakayahang makontrol ang katawan ng napakadetalye ay isang bagay na hindi niya kayang makamit. Gayunpaman, hindi iniisip ni Taiyi na makakaya ni Hansen na tapusin ang gawain gamit ang hindi kapanipaniwala na kontrol. Pagkatapos ng lahat, wala siyang sapat na lakas mula sa simula, at ang mga teknikal na kasanayan ay hindi lahat. Halimbawa, kung may isang tao na mayroon lamang $1, kahit gaano pa man niya ito isalansen at ipamahagi. Hindi siya makakabili ng pagkain para sa isang buwan gamit ang $1. Ang makatwirang pamamahagi ay makakapag-maximize ng paggamit ng lakas, ngunit kailangan muna niyang magkaroon ng sapat na lakas upang maipamahagi. Matapos makadaan ng kalahati, si Hansen ay natatakpan ng pawis na parang lumangoy siya sa tubig. Kahit ang kanyang buhok ay dumaikit sa kanyang anit. Sa hindi normal na pamumula ng kanyang balat, tumataas na temperatura ng katawan, at nagri-ring ng mga buto, parang siya ay babagsak anumang oras. Lahat ng mga sundalo at opisyal na nanunood kay Hansen ay hindi maiwasang magsigawan para sa kanya. Sa ilalim ng estado ng overload, mayroon pa siyang kalahating device na dapat lampasan. Natatakot sila na hindi siya makakasabay ng ganoon katagal. Naturally, hindi iniisip ni Hansen ang kapareho.
Kahit na ang pagkonsumo ng kanyang enerhiya sa ilalim ng gravity na 100 ay mas mataas kaysa sa kanyang inaasahan, basta't gusto niyang gawin ito, maaari pa rin siyang makapagtapos. Sa mga tuntunin ng pagpapalakas ng stamina, kakaunti ang mga Hyper Geno Arts na maihahambing sa Jadescan sa mundo. Noon, nang sinusubukan niyang Manly na subukan ang kanyang stamina, nagulat siya sa kanya. Habang pawis na pawis si Hansen, ang kanyang mga mata ay kalmado at nakatuon. Patuloy na sumusunod sa kanyang ritmo, tahimik na ginamit ni Hansen ang Jadescan. At ang lamig ay umabot sa kanyang katawan, na ginawang mas maginhawa ang kanyang mainit na katawan. Gayunpaman, sobrang sakit pa rin siya sa buong katawan. Kahit na mukhang malapit nang maubos ni Hansen ang kanyang lakas, sa ilang kadahilanan, ang mga tao ay nakaramdam ng kapanatagan na nakikita ang kanyang ekspresyon. Hindi maiiwasang isipin ng mga tao na siya ay mapagkakatiwalaan at makakaya niyang magpatuloy hanggang sa wakas hanggat nais niya. Ito ay ang espesyal na karisma ng isang sundalo. At hindi ito mailalarawan sa mga salita. Wala itong iba kundi tiwala. Kabanata 479. Tanging ang isang tao na may karisma ang maaaring maging general. Ang isang sundalo na hindi makapagpapaabot ng tiwala sa kanyang mga kasama ay maaaring maging isang mabuting sundalo sa pinakamainam, ngunit hindi general. Malinaw na si Hansen ay may ganitong karisma. Ang problema lamang ay wala pa siyang pagkakataon na magamit ito ng maayos. Habang pawis na pawis at nag-aapoy ang kanyang mga kalamnan, nakaramdam si Hansen na siya ay isang halimaw na nag-aapoy, sinasayang ang kanyang ligaya at nagmamadali patungo sa dulo. Maraming sundalo ang humigpit ng kanilang mga kamao sa ilang pagkakataon at tumitig kay Hansen, parang naroon sila sa device kasama niya. Nang sa wakas ay umabot si Hansen sa dulo, lahat ay nakaramdam ng ginhawa at labis na saya. Ang mga palakpakan ay umabot sa kasing lakas ng kulog. Pinuno, natapos na ng sundalo sa kusina na si Hansen ang pagsubok, naghihintay sa iyong utos. Nagbigay galang si Hansen sa opisyal na humuhusga sa pagsubok. Habang inilipat niya ang kanyang braso, tumulo ang pawis, sumasalamin sa sinag ng araw at sa sigla ng kabataan. Relax. Magaling, maaari kang bumalik sa iyong upuan, sabi ng opisyal na may ngiti. Nang makita si Hansen na bumabalik, sinabi ng pinuno, napakabuti nga, mas mukhang sundalo ito mula sa Southwest Galaxy. Ang sekretarya na lubos na nakakaunawa sa pinuno ay may ibang pananaw sa maikling komento na ito. Ayon sa kaalaman ng sekretarya tungkol sa pinuno, kung sinabi niyang magaling, iyon ay isang malaking papuri na. Kung sinabi niyang napakabuti, nangangahulugan na talagang pinahahalagahan ng pinuno ang tao. Ngayon na sinabi ng pinuno ang napakabuti ng 2 beses, na may matibay na tono, tiyak na labis siyang nasisiyahan sa loob. Bihira niyang narinig ang pinuno na nagsabi ng isang bagay ng 2 beses, at ngayon ay nagawa niya ito. Kapatid, magaling. Talagang nagawa mo ito. Nang bumalik si Hansen sa kanyang upuan, pinatpat siya ng batang sundalo sa kasiyahan. Madali lang. Dinilaan ni Hansen ang kanyang mga labi at umupo sa kanyang upuan. Sa kasalukuyan, si Hansen ay namimilipit sa sakit. Kahit na hindi ito nagtagal, ubos ang kanyang enerhiya. Gayon din, siya ay pagod mula sa paggamit ng overload. Buti na lang at mayroon siyang Jadescan, kung hindi, maaaring bumagsak ang kanyang katawan. Si Hansen ay sobrang pagod na nais niyang humiga na lang sa sahig at matulog. Gayunpaman, may iba pang mga item na kailangan niyang tapusin, kaya hindi siya makakakuha ng sapat na pahinga. Sa kabutihang palad, ang lahat ng natitirang item ay hindi gaanong nangangailangan ng lakas ng katawan. Ang mga pagsubok sa pagbaril, operasyon ng Warframe, at pag-disassemble at pag-reassemble ng mga combat machine ang mga pangunahing bahagi ng military contest. Sa mga interstellar wars, ang agham at teknolohiya ang nananatiling prioridad. Maliban na lamang kung may makararating sa antas ng surpasser, hindi kayang talunin ng isang sundalo ang isang Warframe, lalo na ang malalaking armas. Ang mga natutunan ni Hansen mula sa paaralan ay nailapat dito. Nakakuha siya ng mataas na score sa bawat item, tiyak na siya ay isang mahusay na sundalo. Bagaman mahusay si Tai, hindi mas mababa si Hansen sa kanya. Sa maraming item, pareho silang nasa una o pangalawa. Ang dalawa ay nasa halos parehong antas. Lahat ng sundalo ay labis na nasisiyahan sa panunood. Bilang isang sundalo sa kusina mula sa Southwest Galaxy, nakapag-perform si Hansen na kasing galing ng Tiger ng Blue Blood Special Force, na nagbigay ng malaking karangalan para sa Southwest Galaxy at nag-iwan ng mahusay na impresyon sa mga sundalo. Bagaman mahusay din si Xing Yu sa mga sumusunod na item, hindi siya maihahambing kay Hansen o Tai.
Nang kalkulahin ang kabuuang score, si Hansen ang nanguna, tinalo si Taiyi ng 0.2, na nagpasigaw sa lahat ng sundalo ng Southwest Galaxy. Hindi na pinansin ni Taiyi si Hansen tulad ng dati, ngunit hindi pa rin niya iniisip na si Hansen ay isang karapat-dapat na kalaban. Kahit na mahusay si Hansen, ang kanyang kalamangan ay nakasalalay sa mga teknikal na item. Hindi nangangahulugan na mas mahusay si Hansen sa mga kasanayan sa laban kaysa kay Taiyi. Gayunpaman, ang huling laban ay isang one-on-one combat na mangangailangan ng tunay na lakas kung saan si Taiyi ay tiyak na may kumpiyansa. Wala nang sinabi si Hansen kundi subukan ang makabawi hanggat maaari, naghihintay para sa laban para sa titulo ng Soldier King. Tanging ang mga nangungunang apat na kalahok na may pinakamataas na score ang maaaring lumahok sa laban. Bukod kay Hansen at Taiyi, si Xingyu at isang sundalo mula sa isang hukbo ang pumasok sa laban. Hindi nakapasok si Wang Gang sa top 4. Ang apat sa kanila ay nahati sa dalawang grupo. Ang mga nanalo sa mga grupo ay papasok sa finals upang makipagkumpetensya para sa championship, habang ang mga natalo ay makikipagkumpetensya para sa pangatlong pwesto. Ang pagkakahati ay napagpasyahan sa pamamagitan ng raffle. Sa kabutihang palad, si Hansen at Taiyi ay nasa parehong grupo na nangangahulugang mas maaga ang finals para sa kanila. Ito ay magandang balita para kay Hansen. Hindi pa siya lubos na nakakabawi. Kung mauubos niya ang ilan sa kanyang enerhiya sa isa pang laban bago siya makaharap kay Taiyi, mas magiging mahirap ito. Kung makakaya ko lang tapusin ang ikatlong yugto ng Heresy Mantra, dapat kong malutas ang isyu ng kakulangan ng enerhiya. Gayunpaman, ang ikatlong yugto ay napakahirap na hindi ko pa ito natatapos sa loob ng mahabang panahon. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili na walang magawa. Gayunpaman, walang silbi ang mag-isip ng labis. Kailangan niyang mag-isip ng paraan upang talunin si Taiyi. Southwest Soldier King. Kahit na hindi gaanong interesado si Hansen sa titulo, kailangan niyang talunin si Taiyi. Ang posisyon ng gwardya ay hindi maaaring ibigay sa sinuman kundi sa kanyang sarili. Nagsimula muna ang laban ni Xingyu na nagbigay kay Hansen ng higit pang oras para makapagpahinga. Matapos makipaglaban sa isa pang sundalo ng higit sa kalahating oras, nanalo si Xingyu. Kung matatalo ni Hansen si Taiyi, makakalaban niya si Xingyu para sa titulo ng Southwest Soldier King. Nang turn na ni Hansen, kumilos siya at naramdaman na nabawasan ang sakit. Nakagamit siya ng Jad Esken sa nakaraang kalahating oras na nagpapagaan ng kanyang pagod. Mukhang maganda ang epekto nito. Lumakad si Taiyi patungo sa kanya, nakatayo sa tapat ni Hansen. Si Hansen ay mataas, habang si Taiyi ay isang talampakan na mas mataas sa kanya na nagdala ng malaking presyon. Gayunpaman, hindi gaanong naramdaman ito ni Hansen. Nakakita na siya ng mga nilalang na kasing taas ng mga skyscraper at hindi siya natatakot, hindi pa banggitin na si Taiyi ay isang talampakan na mas mataas. Nang umihip ang pito, pumakbang si Hansen at tinamaan ang dibdib ni Taiyi. Gayunpaman, si Taiyi ay nanatiling nakatayo, tinitingnan si Hansen ng may pagwawalang bahala. Ang kanyang katawan ay naging ginto na parang Buddha. Para bang siya ay naging isang estatwa. Lumabas na si Taiyi ay sinubukan ng gamitin ang Super Diamond Body upang tanggapin ang suntok ni Hansen at hindi siya nagplano na hadlangan ito, na nagpasakit sa maraming sundalo ng Southwest Galaxy at nagalit sa kay-abangan ni Taiyi. Kabanata 500. Gayunpaman, hindi lamang kay-abangan ang ipinapakita ni Taiyi. Ang dahilan kung bakit siya nagpakita ng ganitong tiwala ay hindi dahil sa pagmamaliit sa kanyang kalaban. Para kay Taiyi, hindi gaanong mahalaga na talunin si Hansen. Ang pangunahing layunin niya ay makuha ang pag-aproba ni Jianran at ng mga Gs. Kung hindi, kahit na maging gwardya siya ni Jianran, hindi siya makakakuha ng masyadong atensyon. Kaya't kailangan ni Taiyi na ipakita ang kanyang pinakamalakas na bahagi. Kahit na hindi siya nakapagpasaya kay Jianran, kailangan niyang makuha ang pag-aproba mula sa mga Gs sa kahit anong paraan. Nang makita ni Hansen na sinusubukan ni Taiyi na hadlangan ang kanyang suntok gamit ang Super Diamond Body, hindi siya nagalit kundi natuwa. Kung may isang taong tanging nakatayo at tinatanggap ang iyong suntok, ano ang dapat ikagalit? Nagdagdag si Hansen ng lakas sa kanyang suntok at tumama sa dibdib ni Taiyi. Ang mga nakasisindak na suntok ay pumutol sa combat suit ni Taiyi, na nagpakita ng kanyang malalaking kalamnan na kumikislap na parang metal. Boom boom boom! Ang salpukan sa pagitan ng kamao at kalamnan ay nagbigay ng mga malalamang na tunog na parang metal, na nagbigay ng pagkabigla sa mga manunood. Matapos ang isang serye ng mga atake, ibinalik ni Hansen ang kanyang mga kamao at umatras. Ang kanyang mga kamao na parang jade ay namaga na at pula, may dugo pang lumabas sa ilang mga bahagi. Ngunit si Taiyi ay hindi man lang gumalaw.
Ang kanyang mga kalamnan ay hindi man lang namula. Nakatayo sa entablado na parang isang sinaunang Diyos, mukhang hindi siya natitinag. Ang nakakatakot, paano siya hindi naapektuhan ng mga suntok? Siyempre, hindi siya naapektuhan. Ito ay super diamond body na nasa top 10 sa lahat ng Hyper Geno Arts. Narinig ko na kahit ang isang tao ay nagtagumpay sa paunang antas, hindi siya masasaktan ng sinuman na may fitness level na mas mababa sa 120. P** tang ina. Ang galing. Kung alam ko lang, sana'y nag-aral din ako nito. Haha, kalimutan mo na. Ang hirap makuha ang Hyper Geno Art na iyon, at kahit na mayroon ka nito, halos imposible para sa iyo na makamit ang paunang tagumpay ng walang 5 o 6 na dekada ng pagsasanay, maliban na lamang kung talagang may talento ka. Susubukan mo bang tumaya sa ganoon? Ilang taon na si Tai? Tiyak na nasa 30 taon lang siya. Paano siya nakapag-aral ng ganoong katagal? Iyon ang dahilan kung bakit tinawag siyang elite at henyo. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maihahambing sa kanya. Tanging ang mga tao na may fitness level na lampas sa 120 ang makakapagpasakit sa kanya, kaya't hindi ba't nangangahulugan ito na walang pagkakataon si Hansen. Ang pinakamalakas niyang suntok ay nasa 110 dagdag lamang. Oo, hindi mo ba nakita na hindi man lang binigyan ni Tai ng pansin ang atake ni Hansen? Ang agwat sa pagitan nila ay napakalaki na walang paraan upang makalusot. Sai, hindi pa rin kayang talunin ni Hansen si Tai. Huwag mong isipin na ganoon. Ilang taon na si Hansen. Sa edad ni Tai, tiyak na mas malakas siya kaysa kay Tai. Sa kasamaang palad, masyado pa siyang bata ngayon. Huwag pag-usapan ang edad. Ang pagkatalo ay pagkatalo. Kami mga sundalo mula sa Southwest Galaxy ay hindi mga talunan at hindi kami nangangailangan ng mga dahilan. Maraming sundalo ang nag-uusap. Karamihan sa kanila ay humanga sa lakas ng Super Diamond Body at nakaramdam ng awa para kay Hansen. Nang makita ang pagganap ni Tai, lihim na nakaramdam ng ginhawa ang sekretarya. Sa pagkakataong ito, gumawa siya ng malaking pagkakamali, ngunit sa kabutihang palad, ang resulta ay hindi masyadong malayo sa kanyang prediksyon. Tiyak na tatalunan ni Tai si Hansen na nagpasaya sa sekretarya. Kung natalo si Tai ni Hansen, magiging malaking biro ang kanyang investigasyon. Kahit na hindi siya pinagalitan ng pinuno, tiyak na makaramdam siya ng masama. Mas mahalaga, maaaring mawala ang tiwala ng pinuno sa kanya. Kung hindi niya kayang gumawa ng tamang pagsusuri, paano siya pagtitiwalaan ng pinuno sa mas mahahalagang bagay sa hinaharap? Para sa isang sekretarya, mapanganib ang mawala ng tiwala ng kanyang supervisor. Parang nakakaramdam ka ng ginhawa. Biglang tumalikod ang pinuno at tiningnan ang sekretarya. Hindi, nagulat ang sekretarya at mabilis na sumagot. Sa tingin mo ba ay matatalo si Hansen? Muling nagtanong ang pinuno. Ako, nagdadalawang isip ang sekretarya, hindi sigurado kung paano sasagutin. Hindi mo kasalanan na magkamali sa investigasyon. Sa katunayan, hindi mo naman nakita si Hansen ng personal. Gayunpaman, kung hindi ka pa rin makagawa ng tamang mga paghuhusga pagkatapos mong makita siya, nangangahulugan lamang na marami ka pang dapat matutunan, sabi ng pinuno ng walang gaanong pakialam. Pinuno, sinasabi mo bang mananalo si Hansen? Biglang naging mapatla ang sekretarya, ngunit hindi na nagbigay ng higit pang paliwanag ang pinuno, tinitigan ang dalawang sundalo sa entablado ng malalim. Nakalabas ka na ba? Nang makita ni Hansen na umuusad, malamig na sinabi ni Tai. Oo. Ipinagpag ni Hansen ang kanyang mga braso upang maalis ang pangangalay ng kanyang mga buto. Matapos tamaan si Tai ng higit sa 100 beses, parang mababaluktot na ang kanyang mga buto. Talagang nakakatakot ang Super Diamond Body. May gusto ka bang gawin ng mag-isa? Tanong ni Tai. Hindi, ayos lang ako. Sagot ni Hansen. Kaya't aking turn na, sabi ni Tai at itinaas ang kanyang kamao, handang tamaan si Hansen. Sa tingin ko hindi mo dapat gawin ang hakbang na iyon, malungkot na sabi ni Hansen. Bakit? Bahagyang kumunot ang noo ni Tai, hindi naunawaan ang ibig sabihin ni Hansen. Sa dahilang natalo ka na, seryosong sinabi ni Hansen kay Tai. Ha, walang katotohanan. Umungol si Tai at hindi na nag-abala pang makipag-usap kay Hansen, itinaas ang kanyang kamao patungo kay Hansen. Tulad ni Tai, nanatiling nakatayo si Hansen laban sa kamao ni Tai. Kaya, nag-aral din ba si Hansen ng Super Diamond Body? Malayo ito sa posibilidad. Ilang taon na siya. Kahit gaano pa siya kay talento, imposibleng magtagumpay siya sa pagsasanay ng Super Diamond Body. Bakit siya nakatayo lang? Naghihintay ba siyang tamaan? Sino ang nakakaalam? Sabi niya, natalo na si Tai.
Kaya, tiyak na may dahilan. Kuwait, tumingin ang mga sundalo kay Hansen na hindi kumikilos, naguguluhan. Ang kamao ni Tai ay malapit nang tumama sa mukha ni Hansen, ngunit nanatiling kalmado si Hansen parang hindi siya pinapansin ni Tai. Nang ang kamao ni Tai ay mas mababa sa 5 pulgada mula sa mukha ni Hansen, ang puso ng lahat ay parang nasa lalamunan. At biglang huminto si Tai. Kahit na ang kamao ni Tai ay ilang pulgada na lamang mula sa mukha ni Hansen, biglang tumigil si Tai at napakapangilabot. Napakaputla at lumabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kung titingnan ng mabuti, ang kanyang katawan ay nanginginig din. Sinabi ko na sa iyo na huwag gawin ang hakbang na iyon, ngunit hindi ka nakinig. Ngayon, natatakot akong kailangan mong magdusa ng kaunti, mamulong si Hansen. Ikaw, nais sanang sabihin ni Tai ang isang bagay, ngunit nang sinabi niya lang ito, puno ng dugo ang kanyang bibig, at biglang naging maputla ang kanyang metal na katawan. Ang mga bahagi kung saan tumama si Hansen ay naging pula. Sinubukan ni Tai na tamaan ang mukha ni Hansen na nasa tabi ng kanyang kamao, ngunit umusad lamang siya ng 1 pulgada bago siya nagsimulang samukan ng dugo. Ang kanyang kahangahangang katawan ay nahulog sa tabi ng mga paa ni Hansen, at hindi na siya makabangon pagkatapos ng mga pagsisikap. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa venue. Lahat ay nakatingin sa hindi kapanipaniwala na tanawin na puno ng pagkabigla.